wala naman palang kwenta yung produkto mo eh. Walang kwenta yung serbisyo mo, kaya hindi ka pa rin yumaman. Naghahanap ka ng negosyong mabilis yumaman, matagal ka nang nagne-negosyo, pero hindi ka pa rin kumikita, hindi ka pa rin yumaman. Ang videong ito ay para sa iyo. Kaya tara, let's go! Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa ring content creator dito sa Davao del Sur. At mayroon akong mahigit 5 taong kapalpakan sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo. Bago natin umpisahan yan, kikwento ko lang sa inyo, no? Noong 2017, 2018, nag-start ako ng pangalawa kong business. Ito yung hindi malilimutang negosyong ginawa ko. At ito ang Beef Pares Business. Una kong pwesto noon ay doon sa may Aplaya ng Digos, Davao del Sur. So sa ganung negosyo, akala ko talaga, ito yung mga kadalasang maling akala ng mga baguhang negosyante. Akala ko talaga noon yung negosyong pinasok ko siguradong yayaman ako. Kasi sa experience ko kasi nung nakatira ako sa Maynila, taong 2008 nandun ako sa Manila hanggang 2013 nagtatrabaho ako doon sa may sa may Mang Inasal. Dati akong staff sa Mang Inasal doon sa may Alpha Mall doon sa Makati. So sa pagtapos namin magtrabaho, kasi uwi kami gabi na, panggabi kasi yung pasok ko noon, kadalasan naming hapunan is doon lang talaga kami sa Parisan dyan sa yung nakakart lang. Ang maganda kasi sa Paris, no, nakakart lang siya, tapos kahit saan ka pumarada, kahit saan ka pumwesto, pwede na, di ba? Hindi ka na magbayad ng renta, talagang diretso na kasi naka rolling cart naman siya. So yun yung pinagkainan namin gabi-gabi. At sa tagal ko nang nakatira doon sa Makati, no, siguro mga 3 taon siguro akong nandun, naninirahan, nagboard ako doon sa Makati. Napapansin ko no, na tuwing kakain ako doon sa isang parisan doon sa Makati, talagang bultuhan yung pera ng may-ari. Ganito kakapal, syempre, no? Ganyan. Pag magbibigay ka ng 100, yung pares yata nila mga 40 lang doon. 40-50. So magbibigay ka ng 100 o 500, ang bunot niyan ganito. Hawak niyan sa wallet, ganyan. Pahawak niya. Tapos bibilang-bilang yan sa harapan mo. So yun, sa isip-isip ko, grabe ang lakas ng nito, ng parisan nito. Ang yaman ng may-ari. Tingnan mo naman, gaganyan-ganyan lang yung itsura niya, pero mapera talaga. Kasi nga, doon sa Maynila, ang dami talagang tao. Talagang, ewan ko talaga, basta siksikan yung tao sa Maynila. At kung may business ka doon, kainan man na maliit, parisan, lugawan, talagang gagana. Kasi nga, maraming tao. So yun na nga, nung umuwi ako dito sa Mindanao, 2013, nalipat kasi ako ng trabaho kasi dati akong nagtatrabaho noon sa Wilcon, sa hardware, nung panahong mga 2013. So nagpalipat ako dito sa Davao. So sa mga panahong yan, umiinom pa tayo, no? Mahilig tayo sa alak. So sa mga panahong yan, malakas yung inuman, lalo na pag Friday, Saturday, yung mga ganyan, Sunday, kabataan natin malakas tayo, tumira ng alak So sa mga ganyang panahon, ang problema ko dati, madalas yung hangover, di ba? Kasi pag umiinom ka, yung Red Horse naman talaga kadalasan, ang sakit sa ulo kinabukasan, talagang masakit sa ulo na walang gamot na para matanggal yung hangover mo, no? Sa experience ko kasi dati, nung nandun pa ako sa Maynila, tuwing may hangover kami, is pupunta lang kami sa mamihan, sa parisan, tanggal yung natin dyan, tanggal yung hangover natin dyan kasi sa sarap ng lasa ng pares, no, at saka sa init, no, ng sabaw, talagang tanggal yung mo dyan, tanggal yung hangover mo. So nung nalipat ako ng Digos taong 2016 nalipat ako ng Digos, yun pa rin yung naghahanap pa rin ako ng parisan kasi nga alam mo na, pag umiinom tayo, masakit yung ulo. Sa Davao, wala akong nakita. Pagdating ko ng Digos, mas lalong wala akong nakita. So yung nag-start ako mag-business, yung sa isip-isip ko talaga, alam mo naman, nagmukha tayong pera Sa isip-isip ko talaga, yun yung i-business ko.
yung parisan, yung kagaya doon sa Makati na bulto-bulto yung pera niya. Yan yung pinakauna kong naiisip. Ngayon may problema. Yung negosyong yan is hindi ko alam, 'di ba? Hindi ko alam paano yan lutuin, anong mga ingredients niyan. Naalala ko pa noon ilang beses ako nag-try na magluto niyan. Nanonood ako sa YouTube, kahit saan, sa Facebook, tinitingnan ko. Pero nagiging nagiging bulalo na parang balbakwa. Hindi ko maintindihan yung lasa. So, sa madaling salita, hindi ko naumpisan yung business na yon. 2017, una kong pinasok na negosyo ay yung sari-sari store business. At sa panahong yan, meron akong kaibigan, no? Yung sari-sari store business ko kasi, ang katabi niyan is karinderya. Yung karinderyang yon, yung kusinero doon is galing din ng Manila. Ganon, magkakaibigan-kaibigan na kami kasi magkatabi kami ng pwesto. Nung nagkainuman kami, may tama na rin. Siguro mga 3 months pa ako doon sa pwesto ko, mga 5 months, 6 months. Sabi ko, ang sakit sa ulo na kasi nangangalahati na yung tama namin. Sabi ko, kung sa Maynila to, sarap sana kung may mami, may pares. Tsamba naman, yung kusinero na yon, marunong pala siya magluto ng pares. Kasi, doon nandun siya sa Maynila din, nag-construction siya, meron siyang kinakainan din sa tapat ng construction na tinatrabahuan niya, nagbebenta rin ng pares. Ayun, kinakaibigan niya, tapos tatanong-tanong siya ng mga recipe. So after a year, mga isang taon siguro lumipas, nagsara yung una kong negosyo lipat tayo doon sa kabila. Ang pangalawa kong negosyo, ito na yung beef pares. Na ang nagluluto, yung kaibigan ko. Totoo, masarap siya, masarap. At sa imagine ko pa lang noon, pagkatikim ko ng niluto niyang pares, wala stick. Ito yung nandun sa Maynila. Yayaman ako dito. Talagang dito na ako magtatagumpay sa negosyong papasukin ko. Yan yung mga iniisip ko noon nung panahong yon. Pero, nag-start na yung business namin 1 month, 2 months. Inabot na ng 1 year, hindi pa ako yumaman. Walang talaga. Kala ko yayaman na agad ako. Walang kwenta talaga yung idea. Pag idea lang pala, no? Yung gaano kaganda kung sa isip-isip mo kasi kung habulin mo yung pera, kung mag-start ka ng business ngayon tapos pera lang ang habol mo, walang kwenta talaga. Masisira lang yung ulo mo tsaka yung pag-iisip mo na habol ka ng habol sa pera, hindi mo talaga makukuha. Inabot yung biparis ko ng mga 3 years yata. 3 taon na, palipat-lipat ako ng pwesto, nag-iba na naman ako ng ingredients, nag-iba na naman ako ng pwesto, ibang lugar na naman, pero hindi pa rin siya gumana. May mga kasi na ang pagnenegosyo talaga ay hindi naman talaga tungkol sa pagkita ng pera o sa pagyaman. Kailangan mong kumita ng pera, pero hindi talaga yun yung pinakauna mong gagawin ang pagkita ng pera. Ang pagnenegosyo talaga ay pagsiservisyo. Servisyohan mo yung maraming tao, no, para kikita ka ng pera, babalik yung pera sa iyo. Pero pag pinakauna mong gagawin, kailangan mong kumita agad ng pera, kailangan mo talagang yumaman. Kung yan yung pinakaunang goal mo, ay tigilan mo na yan. 5 years na akong naghahabol sa pera. Nakailang negosyo na ako, sari-sari store business, nag-food business ako, beef pares business, lumipat na naman ako sa bangos na negosyo, yung fried boneless bangos. Gumawa na rin kami ng bodega, mini bodega, salon supplies, yung online, sinubukan na rin namin. Marami na kaming ginawang trip para makahabol lang sa pera, pero hindi talaga totoo na dapat habulin yung pera. Ang gagawin mo talaga is unahin mong magserbisyo sa customer. Unahin mo yung customer kasi maraming ganyang negosyante, yung pera yung hahabulin mo. Yung nakatutok ka lang sa paghabol ng pera, kadalasan ang mangyari sa'yo, magiging scammer ka na lang. Maraming ganyan para kumita lang ng pera. Ang problema, kumita ka ng pera, halimbawa kumita ka ng milyones, inaubos rin naman. Kasi madali lang talagang maubos yung pera. Kailangan mong makakita ng mga taong dapat mong serbisyuhan, paglingkuran. Katulad sa negosyo namin ngayon.
Anniversary namin ngayon sa aming salon, ikatatlong branch namin. Ito yung branch namin dito sa Kidapawan branch. Anniversary namin yan ngayong 28. So yung salon namin is nag-umpisa siya sa paglingkod sa pagpaganda ng buhok, no? Di kalidad, quality, safe na salon. Kadalasan may customer na pupunta sa aming salon. Halimbawa, magpapa-ribbon o magpakulay. Ang unang gagawin dyan is tatanungin natin yung customer. Sa amin kasi, tinatanong namin kung ano yung gusto niya, ano yung balak niya. Halimbawa, sasabihin niya, gusto kong magpa-ribbon. Hindi agad namin yon tatrabahuin. Sinecheck muna ng aming manager, no? O aming hairstylist. Lalo na pag nandyan yung asawa ko, sinecheck nila yung kung ano ang pwedeng gawin sa buhok. Hindi kami naghahabol sa pera. Kung hindi pa yun pwedeng i-reband, hindi pa yun pwedeng kulayan, papabalikin namin yung customer. Bakit? Kasi nga hindi ito tungkol sa pagkita ng pera. Hindi ito tungkol sa kailangan bibentahan mo kahit hindi naman talaga. Pag nasira yon, babalik rin ulit yun doon at ikaw rin ang mamumblema. Magrereklamo pa yung customer kasi hindi pa dapat yun sana na services, hindi pa dapat yun iriban o kulayan, pero kailangan mo ng pera gusto mo ng pera gusto mong kumita naghahabol ka. So yan yung mga dapat mong iwasan. Ang pagnenegosyo ay napakadaming problema, no? Problema sa benta, problema sa tauhan, problema sa legalities, BIR, basta kung ano-ano pa. Pero hindi naman talaga to pagkita ng pera. Kailangan natin ng pera. Tama nga naman. Kailangan natin ng pera pambayad sa mga ganyan, no? Kailangan makabayad tayo ng renta, kailangan mapaikot yung negosyo, pero unahin natin yung paglilingkod sa ating mga customer, sa mga taong dapat nating paglingkuran, no? Napakaraming problema sa negosyo. Hindi mo ito mauubos hanggat may negosyo ka. Ang una mo lang gawin, pinakauna mong gagawin, pag may problema ang iyong negosyo, kahit anong problema dyan, solusyonan mo agad. Kasi lalaki at lalaki yung problemang yan na hindi mo sinolusyonan kasi pinabayaan mo. At magpatong-patong yan hanggat sa meron namang bagong problema hanggang sa magsara na yung negosyo. Ang mga kalaban ng ating mga pag-uutak talaga yung maling pag-iisip natin na pera. Pera yung habol natin Kailangan talaga nating unahin yung customer. Ano yung pangangailangan nila? Paano mo pa sila mapaglingkuran? Hindi talaga tungkol sa pera ang pagninegosyo. Pero sa mga negosyo diyang humina, nalugi, pabagsak na, isa lang talaga ang maipapayo ko dyan. Huwag ka lang tumigil sa iyong ginagawa. Huwag kang titigil sa iyong pagninegosyo. Galingan mo dyan, galingan mo araw-araw. Balang araw magtatagumpay rin yan. Ganyan ang pagninegosyo. Hindi siya madali. Hindi siya easy money. Napakahirap kitain. Tapos, ang problema pa, magpatong-patong pa yan. Diba? At yung nabanggit ko nga pala na salon namin, dito matatagpuan sa Digos. Meron kaming 2 branch at yung isa sa Kidapawan. Ito yung pinaka malupit na serbisyo namin. Mabangis kami lalo na sa mga hair straightening, yung sa treatment sa buhok. So ikaw naghahanap ka ng dekalidad, safe na salon na siguradong quality ang ibibigay naming serbisyo, subukan nyo lang bisitahin ang aming salon at may pagmamayabang ko, maipapangako ko sa yung the best ang aming serbisyo dito. At yan lang muna for today's video mga boss. Ako nga pala si Jeff Cinco ang nagsasabing, kumbate, perme, trabaho pa rin mga boss. Bye bye!